Muling nagbigay ng mga kontrobersyal na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, nakikipag-alyansa umano si Romualdez sa mga rebelding komunista para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ngunit sa kabila nito, hindi naman anya siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Binalaan din ng dating Pangulo ang publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyayari sa politika lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ang masusing pagtingin sa sitwasyon lalo na ang mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na anyay miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-aalala si Duterte sa lumalabas na nasabing posibleng koalisyon ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Sa ngayon hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines ukol sa mga aligasyong ito. Sa tanong naman ukol sa subpina na inisyu laban sa kanya hinggil sa reklamong grave threats na isinampa ni Castro, sinabi ni Duterte ng biro na mas mabuti pang makulong na lang dahil ginigipit o inuusig umano siya ni Representative Castro. Matatandaan na noong Miyerkules, November 15, nagpalabas ng subpina ang Quezon City Prosecutor's Office upang ipatawag ang dating Pangulo kaugnay sa gagawing preliminary investigation sa reklamong kriminal na grave threats ni Castro. Iginiit naman ng mambabatas na hindi niya ginigipit ang dating Pangulo at sa halip ay ginagamit lang niya ang kanyang karapatan na maghain ng reklamo dahil sa umano'y tahasang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya nung ano man yung ebidensya niya, affidavit niya. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So wag niyang pangunahan ang justice system. Pababayaan nyo na lang ba? Kayo, mga Pilipino, na pinagtatanggol natin ang inyong mga karapatan dyan sa Pilipinas, pababayaan nyo lang ba na maghari-harian ang sindikato na katulad ng Araneta at ng Romualdez dahil na sa pamumuno ni Kuting at sa help ng Smartmatic? Pababayaan nyo na lang ba? Paulit-ulit tayo at magagasgas ang ating mga boses dito, pero ito yung issue natin. Kasi recently, I think kagabi, napag-usapan natin na hindi na pag-usapan, it's a factual na naglipatan na nga ang mga miyembro ng PDP Laban sa lakas, okay? Na kung saan ang bida-bidahan itong si Romualdez. Sino ba tong taong ito? Itong taong ito ay kasabwat ni Lisa at ni Kuting, pinsan niya. Kung nasusundan ninyo ang ating mga expose, ito'y dugtong-dugtong sa pangyayari ngayon. Ako yata ang pinakauna na nagsabi sa inyo na ang intensyon ni Lisa Ahas ay patakbuhin si Romualdez sa 2028. Last year ko pa sinabi, Agosto pa lang of 2022, nagdadadakdak na ako patungkol sa babaeng Ahas. Okay? So panlano talaga ni Lisa at ni Kuting at ni Romualdez na budulin tayo ang Pilipino. Dahil ang intention nila to stay in power. And yung pangarap ni Lisa na maiupo si Sandro sa 2034. Okay? Kaya nga, ibinenta niya ang kaluluwa niyang maitim pa sa burak sa Smartmatic. So, ang ginagawa na Romualdez ngayon, lingid sa kaalaman ng tao, yan open yan. Ito po, fresh from San Francisco. Okay? Na balita. Di ba nandito sila? Nandito yung mga hinayupak. Okay? Laging nakapustura ang vangag na pagmumukha ni Tambaloslos sa telebisyon. Kasi check ko lang ng mga balibalita na laging nandoon nakapronta.
Kasi ipinapakilala na ipinoprograma na ni Kuting at ni Lisa Ahas itong si Romualdez, kumbaga araw-araw isinasaksak sa mga sa isipan, sa paningin ng taong bayan na ito si Romualdez, si Romualdez, si Romualdez. Para pagdating sa 2028, na akala nila mananalo sila. Okay? Kung clean and honest election. Which is hindi. Dahil paano mo nga bobotohin itong bangag na invest na ang $2 milyong ipondo, ibigay sa mga Pilipino, ibinigay dito sa mga kalahi ko sa Harvard University. Yes, alam yan ni Attorney Glenn Chong. By the way, Attorney Glenn, ipinagyayabang ni Romuald ni Tambalos sa San Francisco kasi may pinapunta tayong puting ahas doon sa event na bibilhin niya ang mga supporters ng Duterte sa Davao, sa Mindanao. Ano yung supporters? Hindi ito yung mga dugyot vloggers lang. Okay, na bibili niya. Yung mga malalaking negosyo, yung may mga malalaking business. Ito yung mga taong may capacity na mag-support sa isang kandidato, like sa mga Duterte, like election season, magpopondo, yung mga campaign donors. Ito na ngayon, tinatakot na ni Romualdez, ni Tambaluslos, ang mga supporters ni Duterte. I don't know, for sure, alam na ni Pangulong Duterte yan, na kung hindi, mag-aalyansa sa kanya, ay gigipitin nila ang mga negosyo. Or, win-win, actually, kung aayon sa kanya at bumaliktad at kontrahin ang mga Duterte, o just forget about the Dutertes, ay pinapangakuan ng posisyon, pinapangakuan ng kontrata, at kung ano-ano. Believe me, walang laman ang utak niyan. True, kitang-kita naman, Attorney Glenn Chong, na bangag itong si Romualdez. And actually, pinanood ko yung interview ni yung gikan sa masa ni Pangulong Duterte. Nakakatawa kasi sabi niya, o sige, magtakbo ka na Romualdez. Sabi niya, ako na mismo ang mangampanya sa'yo. Sabi niya gano'n, di ba? Sarcasm. Sige nga, tumakbo ka. Wala kang, unang-una, wala kang karisma, wala kang integridad. At wala kang empathy sa taong bayan. Lahat kayong magpamilya actually. Dahil kung meron kayong sinserong paglingkod sa bayan, in the first place, hindi mo gagawin ang makikipagsabuatan, okay, dito sa, katulad sa Okada, na tumatanggap kayo weekly, kayo ni Lisa. Kayo dyan, kayo nila Altenco, sama-sama kayo. Kung talagang may pagmamahal ka sa bayan, bago mo inuna ang Harvard University na mag-donate ka ng $2 million, inuna mo ang mga kababayan mo sa Leyte. Sinabi ko na sa inyo na ang strategy nila para sirain talaga itong si Inday Sara sa pamamagitan ng pagtira sa kanya ng mga makakaliwang grupo, yun nga yung binabato sa kanyang confidential fund na unconstitutional. Niluto na yan ni Lisa. Sabi ka natin mga kababayan, kung yan ay unconstitutional, yung 125 million na confidential fund na yan, galing sa Office of the President, Office ni Kuting. Bakit ang mainstream media, bakit ang Kongreso, si Sara lang ang dinidiin? Sabi ko, kung unconstitutional yan, yung nagbigay, okay, nung nagpadama ba kay Sara, anong term mo dyan, bakit na itsapwera si Kuting? Saan, kung mali ang pagtanggap, kung unconstitutional, kung labag sa konstitusyon, bakit, ulit-ulitin natin, bakit na single out si Sara? Kasi nga, the intention, the target is Sara. So kaya nga sabi ko sa inyo, kaya si Sara, ito ay talagang pinlano ito. Bago pa naupo, bago pa nanalo si Kuting sa tulong ng Smartmatic, ito ang hindi nakita ni Sara. Hindi yan nakita na bubudulin siya katulad natin. Katulad ko, katulad ni Attorney Glenn Chong, katulad din yung lahat, hindi natin nakita na tayo pala ay bubudulin na lang ng ganito. So again, naalala nyo ba nung nireport ko sa inyo na ang mga Supreme Court Justices, okay, ay kinakausap din ni Tambaluslos. Kinausap na kapag ito'y patungkol sa issue ng Okada, di ba? Sa kayo Okada, okay, Mr. Okada and Okada Manila, na kapag hindi umayon sa gusto ni Tambaluslos
ay maaapektuhan ang budget nila. So, posible lahat kay Romualdez at kay Lisa. Posible lahat sa kanila na sisindakin nila ang mga nakaupo sa gobyerno, yung mga inupo nila, o even mismo yung mga supporters ni Duterte na sisindakan nila at gigipitin nila ang mga negosyo.